Isang nakakaantig na kwento ng kabutihan at walang kapalit na pagmamalasakit. Sa gitna ng kahirapan, pinili ni Cardo na alagaan si Aling Rosa, isang matandang bulag na iniwan ng lahat. Tinupad niya ang pangakong hindi ito iiwan kahit siya mismo ay magutom. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang bisita at ang himala ay nagsimula. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa gitna ng mga burol, may isang binatang mahirap na ang pangalan ay Cardo. Bata pa lang siya ay inulila na siya ng kanyang mga magulang. Wala siyang sariling bahay, lupa, o kahit anong ari-arian. Araw-araw siyang nagtatrabaho ng walang kapaguran, pero tila ba hindi gumaganda ang takbo ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, si Cardo ay may pusong busila. Kahit wala siyang pag-aari, handa siyang tumulong sa kapwa niyang nangangailangan. Sa parehong baryo, may isang matandang balo na ang pangalan ay Aling Rosa. Ang nag-iisa niyang anak na lalaki ay nasawi sa digmaan. Dahil sa matinding lungkot, unti-unti ring nawala ang kanyang paningin. Wala na siyang kasama sa buhay at halos buong araw ay nakaupo lang siya sa isang sulok ng kanyang barong-barong na bahay, naghihintay sa kanyang huling araw. Paminsan-minsan, may mga taga-baryo na nag-aabot sa kanya ng kaunting pagkain dahil sa awa, pero walang tunay na nakakaunawa sa kanyang sakit. Isang araw, habang dumaraan si Cardo sa harap ng bahay ni Aling Rosa, napansin niyang halos gumuho na ito at balot ng alikabok. Pumasok siya at marahang tinawag. "Inay, kamusta po kayo? May maitutulong po ba ako sa inyo?" Napaluha si Aling Rosa kahit hindi na niya makita si Cardo. "Anak, wala na akong hinihintay kundi ang kamatayan. Wala nang may pakialam sa akin. Ni hindi ko na makita ang mundo." Sumakit ang puso ni Cardo para sa matanda. Lumuhod siya sa tabi nito at buong tapang na nagsabi, "Hindi po kayo nag-iisa, Inay. Ako po ang bahala sa inyo." Simula noon, ginawang tungkulin ni Cardo ang pag-aalaga kay Aling Rosa. Sa umaga, nagtatrabaho siya. Sa gabi, nasa tabi siya ng matanda upang siguraduhing ligtas ito at hindi nagugutom. Kahit hirap sa buhay, inuuna pa rin niya si Aling Rosa. Pinagtatawanan siya ng mga tao sa baryo. Ang tanga-tanga ng batang iyan. Ni sarili nga niya hindi niya maalagaan, tapos mag-aalaga pa ng matanda. Pero hindi pinansin ni Cardo ang mga yon. Ang mahalaga sa kanya ay hindi niya pinababayaan si Aling Rosa. Dahil sa pag-aaruga ni Cardo, unti-unting lumakas muli ang katawan ni Aling Rosa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, muling umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Isang gabi, hinaplos niya ang ulo ni Cardo at sinabi, "Anak, ang kabutihan ng puso mo ang pinakamagandang biyayang natanggap ko. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong pagiging makatao." Ilang buwan ang lumipas, isang matinding tagtuyot ang dumating sa baryo. Natuyo ang mga ilog, nasira ang mga pananim, at halos lahat ng tao ay lumikas upang humanap ng mas magandang buhay. Gutom at uhaw ang iniwan nila. Si Cardo man ay wala na ring pagkain, pero nanatili siya sa tabi ni Aling Rosa. Anuman ang kunti niyang makuha ay ibinabahagi niya sa matanda, kahit siya pa ang magutom. Isang gabi, habang halos himatayin na si Cardo sa gutom, naramdaman ni Aling Rosa ang paghihirap niya. "Anak, bakit mo pa ako pinipilit iligtas? Matanda na ako, mahina. Hayaan mo na akong pumanaw at iligtas mo ang sarili mo," sabi ni Aling Rosa. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Cardo ang kanyang kamay at mariing sinabi, "Hindi ko po kayo iiwan, Inay. Buhay ko po ang maglingkod sa inyo. Kahit magutom ako, hindi ko hahayaang kayo ang magdusa." Habang pareho silang halos mawalan na ng lakas, may biglang kumatok sa pintuan. Pinilit ni Cardo tumayo at binuksan ito. Sa labas ay may isang matandang manlalakbay na tila pagod na pagod. "Anak, ako'y naglalakad ng ilang araw nang walang pagkain. May maibabahagi ka ba?" tanong nito. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Cardo ang huling pagkain na meron sila. Napabuntong hininga si Aling Rosa, alam niyang wala nang natira para sa kanila. Ngunit mumiti ang matanda at nagsabing, "Ang kabutihang loob mo ay nakita ng langit. Pagpapalain ka." At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Kinabukasan, biglang dumilim ang langit at bumagsak ang ulan. Nabasa ang tuyong lupa at muling nabuhay ang mga pananim. Ang tagtuyot ay natapos at unti-unting bumalik ang sigla ng baryo.
Ang mga taong dating nanlait kay Cardo ay napahanga sa kanyang kabutihan. Nag-alay sila ng tulong at lupa sa kanya. At sa sipag at tiyaga, napasagana niya ito. Taon-taon, inalagaan ni Cardo si Aling Rosa hanggang sa huli nitong hininga, tinupad niya ang pangakong hindi ito iiwan. Kumalat ang kanyang kwento sa iba't ibang lugar. Dumayo ang mga tao upang marinig ang tungkol sa binatang walang-wala pero nagbigay ng lahat. Si Cardo ay naging simbolo ng pagmamalasakit at kabutihang loob. Ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Sa gitna ng kahirapan, ang isang pusong handang tumulong ay mas makapangyarihan pa sa kahit anong yaman, hindi nasusukat sa dami ng mayroon tayo, kundi sa dami ng pagmamahal na kaya nating ibigay. At tandaan, ang tunay na kabutihan, kahit walang kapalit, ay laging bumabalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan, maging mabuti. Maging inspirasyon,